Nagkatensyon kanina sa gitna ng pagtalakay sa pag-iimprenta ng resibo ng balota sa eleksyon 2016. Nanindigan ng COMELEC na hindi sila mag-iimprenta dahil posibleng magamit ang resibo sa vote buying. Pero giit ng election watchdogs, mahalaga ang resibo sa issue ng transparency ng botohan. Live mula sa Senado, may report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica, bahagya nga nagkainitan kanina sa pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee ukol sa issue ng paglalabas ng resibo para sa bawat botante matapos itong bumoto. Public hearings on the... Sa harap ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System, nanindigan ng COMELEC na hindi nila gagawing bahagi ng sistema sa eleksyon 2016 ang pagprint ng resibo pagkatapos ng bawat pagboto. Sa resibo sana makukumpirma ng botante na ang mga kandidatong binoto niya ang sila ring binilang ng vote counting machine. Pero ayon sa COMELEC, maraming problema ang may dudulot nito. And if we print a receipt, it would really make it very easy for a voter to collect from the candidate that he or she promised his or her vote to. There might be losing candidates who might question, the results, basically instructing their supporters that when the machine prints out a receipt, regardless of what the receipt says, they will say that it is not correct. Makakatagdag din daw ng 5 hanggang 7 oras sa botohan ang paglabas ng resibo. Hindi ikinatuwa ng election watchdogs ang desisyon ng COMELEC na hindi mag-issue ng resibo. The resibo remains to be the most viable alternative to give us that transparency and credibility. Hindi ho sapat na sasabihin sa ating maniwala lang tayo sa sasabihin nila. Hindi tuloy napigilan ni dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. ang pagbanat kay Chong. Noong 2010 na 2013 elections, 7-0 na ang botohan ng COMELEC commissioners na huwag maglabas ng resibo. Ngayon, 2016, re-inject na naman ang 7. Hindi ko alam kung bakit mas magaling pa si Mr. Chong doon sa 21 na commissioners. Your Honor, it does not necessarily mean that if all the COMELECs rejected it, that becomes truthful and legal. Halatang ikinainis ito ni Chong. Giniit pa rin ng ilang election watchdogs ang paglabas ng resibo, kaya nag-walk out si Brillantes sa pagdinig. Ano ba naman klase yan? Yan pa rin ang pag-uusapan ngayon. Ang daming problemang iba. Feeling ko lang, gusto lang nila sumikat eh. Sabi ng co-chair ng Joint Congressional Committee, kailangan maghanap ng paraan para maisama sa sistema ang paglabas ng resibo o kahit ang pagpapasilip sa botante sa screen ng VCM para masigurong tama ang interpretasyon sa boto sa kanyang balota. Sayang, because these are two modern features na kasama na sa makina that I am assuming, syempre yung nagpalist sa atin noon, kasama sa presyo ng list yung features na yun. Sa kabila ng mga kritisismo at delay sa schedule, naniniwala ang COMELEC na may sapat pa silang panahon upang makapaghanda at masigurong magiging maayos ang takbo ng eleksyon 2016. Sinimulan na kahapon ang pag-imprenta ng mga balota sa National Printing Office. Pero ang naimprenta, nasa 1,000 balota pa lang na magkahalong official ballot at mga balota para sa final testing and sealing. Sa susunod na linggo raw ang full production. Jessica, pinag-aaralan pa raw ng COMELEC yung ibang mga minungkahing paraan upang masiguro na meron yung transparency sa eleksyon 2016. Jessica. Jam, clarification lang. Since nag-automate ba ang ating eleksyon dito sa Pilipinas, may ini-isyong resibo o wala? Jessica, yun yung sabi kanina ni dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes noong 2010 elections and noong 2013 elections, nagdesisyon yung COMELEC na huwag mag-issue ng resibo dahil nga maraming mga problema na dinudulot yung pag-issue ng resibo. So kumbaga parang pagkatiwalaan na lang din yung sistema na tama yung pagbilang doon sa mga boto dahil meron naman mga checks in place tulad ng random manual audit para masigurong nabibilang ng tama yung mga boto. Jessica. Ang bago ngayon ay yung sinasabing proposal na ipasisilip sa bawat botante kung tama ba yung pagbasa ng makina dun sa kanyang ibinoto. Tama? Tama, Jessica, wala pang pinal na desisyon ukol dyan sa mungkahing yan. Sabi niya kanina ni COMELEC Chairman Andres Bautista, nagbotohan na raw yung COMELEC ukol dyan na 4-2, rejecting that proposal. Pero hindi pa naman daw ito hard decision, kumbaga. Pag-uusapan pa raw nila ito kasi maganda naman daw na mungkahi yan. Ang problema nga lang, dahil nga ipapasilip dun sa botante yung pagbilang dun sa kanyang boto, it will take about 30 seconds na makakapagpatagal pa doon sa botohan. So talagang i-consider doon nila yan sa kanilang final decision sa issue na yan, Jessica. Kasi
Kasi importante rin yon for transparency, di ba? Kasi may mga duda. Every time na mag-election tayo, kahit automated na tayo, may mga duda pa rin, hindi mawala-wala yan. Pero kung yung botante mismo, magpapatotoo na sabihin niya, tama yung nabasa ko, yun yung binoto ko. Malaking bagay yun talaga for the credibility ng automated elections, di ba? Tama, Jessica, yun nga yung sinasabi din ng election watchdogs na kailangan daw talaga as much as possible makita mismo ng botante na tama yung pagbasa sa kanyang balota. So Jessica. 30 seconds delay lang ang pinag-uusapan dito kung ipababasa sa kanya. Pero kung mag-i-issue ng resibo, ilang minutes delay yon, Jam? Jessica, kung mag-i-issue daw ng resibo, 13 seconds para i-print yung resibo and then ina-estimate nila mga 15 seconds para i-analyze ng tao kung tama ba yung nakalagay doon sa resibo and then several minutes daw para palitan yung papel sakaling maubos yung papel. So, aabutin daw ng mga 5 to 7 hours total yung magiging madadagdag doon sa voting period. Kaya napakatagal daw nito para sa COMELEC, kaya para sa kanila mas mabuti na lang na wag nang mag-issue ng resibo, Jessica. Nang i-knock out ni dating COMELEC Chairman Brillantes ay yung protesta na dati pa raw natatalakay whether there should be a receipt or not. Tama ba? Yes, Jessica, kanina medyo uminit nga yung ulo ni Chairman Brillantes kasi dati pa siya napapatawag dito sa mga Joint Congressional Oversight Committee hearings at nung COMELEC chair pa siya. Tapos lagi na lang, para sa kanya, lagi na lang same concerns daw yung nire-raise ng mga election watchdog groups. Itong pagprint ng receipts and then issues with the source code. So sabi niya, parang may ginagawa naman daw ang COMELEC at nakapag-desisyon na ang COMELEC dito, dapat to pagkatiwalaan yung mga desisyon na yun, pwede naman daw pag-usapan yung ibang problema. Actually, sabi niya, Chairman Brillantes, very open din daw siya dun sa proposal na ipasilip dun sa mga botante yung pag-interpretation sa kanilang balota, pero hindi niya na ito natalakay dahil nga medyo uminit na yung kanyang ulo dun sa nangyari kanina na pag-iit ng election watchdogs, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo. Jam Sisante.